Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sangdaigdigan. Naway igawad ng Allah ang kanyang kapayapaan at pagpapala sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, ating tatalakayin kung paano maging isang Muslim. Ang layunin ng munting video na ito ay upang ituwid ang maling haka-haka na lumalaganap sa mga nagnanais yumakap ng Islam bilang kanilang pananampalataya. Ang ibang tao ay nahaharap sa isang suliranin dahil sa maling pag-aakala na ang taong nais yumakap ng Islam ay kailangan pa niyang ihayag ang kanyang pagtanggap ng Islam sa kinauukulan o sa isang eskolar na may mataas na katungkulan o sa isang sheikh o di kaya'y ipaalam muna ito sa husgado o sa ibang sangay ng pamahalaan. Isang pag-aakala rin na ang pagtanggap ng Islam ay may kondisyong magkaroon ng sertipiko o kasulatang pinagtibay ng mga awtoridad bilang pagpapatunay ng pagpasok sa Islam. Nais naming linawin na ang lahat ng bagay hinggil dito, pagpasok sa Islam, ay napakadali at isa man sa mga naturang kondisyon o obligasyon ay hindi kailangan sapagkat taglay ng dakilang Allah ang lahat ng pangunawa at lubusan niyang batid ang lihim ng bawat puso. Gayunpaman, ipinapayo sa sinumang nagnanais tumanggap ng Islam bilang kanyang pananampalataya na iparehistro ang sarili sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ito ay maaaring makatulong sa maraming bagay, kasama na rito ang posibilidad ng pagsasagawa ng umrah at hajj sa hinaharap. Sino man ang may tunay na hangaring maging isang Muslim at may ganap na pananalig at matatag na paniniwala na ang Islam ay siyang tunay na relihiyong itinakda ng Allah sa sangkatauhan, magkagayon siya ay dapat magpahayag lamang ng kanyang syahada, ang pagpapahayag ng pananampalataya, nang walang pagpapaliban. Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang alipin at huling sugo. Binigyang linaw sa banal na Quran ang tungkol dito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, katotohanan, ang relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 19. Sa ibang talata ng banal na Quran, ipinahayag ng Allah, at sinumang maghangad ng relihiyon maliban sa Islam, kailanman hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay mabibilang sa mga taong talunan. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85. Gayon din, ang Islam ang tanging relihiyon na mananaig sa lahat ng ibang relihiyon. Ang Allah ay nagpahayag sa banal na Quran, at aming inihayag sa iyo, O Muhammad, ang aklat, banal na Quran, ng may katotohanan na nagpapatunay sa mga kasulatang nauna rito at isang saksi sa mga ito. Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 48. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang Islam ay nakabatay sa 5 haligi. Ang pagsaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Ang pag-aalay ng sala, pagdarasal, ang pagbibigay ng zakah, itinakdang kawanggawa,
ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at ang pagsagawa ng Hajj. Ang shahada ay binibigkas katulad ng sumusunod: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang kahulugan sa wikang Pilipino ay: Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat samahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Gayunman, hindi sapat sa sinuman na bigkasin lamang ang shahada sa bibig, maging sa lihim o hayagan. Bagkus dapat niya itong paniwalaan ng buong puso at may matibay na pananalig at matatag na pananampalataya. Kung siya ay tunay at tapat na tumutupad sa mga katuruan ng Islam sa kanyang buhay, matatagpuan niya ang kanyang sarili na katulad ng isang bagong silang na sanggol. Ito ang magdadala sa kanya sa higit pang pagpupunyagi at pagsisikap na paghusayin ang kanyang pag-uugali na siyang maglalapit sa kanya sa ganap na katiwasayan. Ang liwanag ng kanyang pananampalataya ang magpupuno sa kanyang puso hanggang sa siya ay maging huwaran ng pananampalatayang ito. Ano ang susunod pagkatapos ng pagpapahayag ng pananampalataya o shahada at maging isang Muslim? Dapat niyang malaman ang tunay na konsepto o diwa na napapaloob sa pagpapatutuong ito na nangangahulugan ng kaisahan ng Allah at pagtanggap na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huli sa mga propeta at sugong ipinadala ng Allah at ang pagtugon sa mga kinakailangan nito. Nararapat siyang kumilos ng tama at isagawa ang mga alituntunin ng Islam maging sa salita at sa gawa. Ano ang ibig sabihin ng mga katagang napapaloob sa shahada? Ang pinakamahalagang dapat malaman ng bawat Muslim ay ang katotohanang walang Diyos maliban sa Allah, luwalhati sa Kanya. Siya ang nag-iisang tunay na Diyos at siya lamang ang karapat-dapat sambahin sapagkat siya ang nagbibigay buhay, ang tagapanustos at ang tagapangalaga ng sangkatauhan at ng lahat ng nilikha mula sa kanyang walang hanggang biyaya. Tanging siya ang dapat pag-ukulan ng pagsamba at wala ng iba. Ang ikalawang bahagi ng shahada, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ay nangungulugan na si Propeta Muhammad ay alipin at piniling sugo ng Allah. Walang sino mang dapat magkaroon ng pag-aalinlangan sa bagay na ito. At sa katunayan, ang mga Muslim ay nararapat na sumunod sa mga kautusan ng propeta. Paniwalaan siya sa lahat ng kanyang mga sinabi, sundin ang kanyang mga katuruan, iwasan ang anumang kanyang mga ipinagbawal at sambahin lamang ang Allah na ayon sa mensaheng ipinahayag sa kanya. Ano ang kahulugan ng pagsamba? Ito ay nangangahulugan ng tapat na paglilingkod at pagmamahal sa Allah. Sa malalim na kahulugan nito, itinatagubilin ang buong pagsuko at ganap na pagsunod sa mga kautusan ng Allah sa salita at sa gawa, maging ito ay lantad man o lihim. Ang pagsamba ay may dalawang uri: nakikita o hayagan o panlabas. Pangalawa, hindi nakikita o lihim o panloob. Ang nakikitang pagsamba ay sumasaklaw sa mga gawa katulad ng pagsasabi ng shahada, pag-aalay ng sala o pagdarasal, pagbibigay ng zakah o itinakdang kawang gawa, siyam o pag-aayuno,
sa buwan ng Ramadan, pagsasagawa ng Hajj, pagbabasa ng banal na Quran, panalangin at pagsusumamo sa Allah, pagbibigay puri sa Kanya, paglilinis ng katawan bago magdasal at iba pa. Ang ganitong uri ng pagsamba ay nangangailangan ng paggalaw o pagkilos ng bahagi ng katawan ng tao. Ang hindi nakikitang pagsamba ay ang paniniwala sa Allah, sa araw ng paghuhukom, sa kabilang buhay, sa mga anghel, sa mga aklat ng Allah, at sa banal na itinakdang kahihinatnan, mabuti man o masama. Ang ganitong uri ng pagsamba ay hindi nangangailangan ng pagkilos ng mga bahagi ng katawan ng tao, subalit ito ay may tunay na kaugnayan sa puso ng bawat isa na sa dakong huli makabubuti sa pamaraan ng kanyang pamumuhay o paniniwala. Dapat nating isaisip na ang anumang pagsamba na hindi inaalay sa Allah ay hindi tatanggapin, sa dahilang ito ay isang uri ng shirk o pagtatambal, ayon sa pananaw ng Islam. Ang susunod na hakbang ng isang bagong Muslim matapos magpahayag ng shahada ay padalisayin ang sarili sa pamamagitan ng pagligo. Kasunod nito ay ang pagpapasiya sa sarili na sumunod sa lahat ng panuntunan at alituntunin ng Islam sa kabuuan nito. Dapat niyang talikuran ang lahat ng uri ng politeismo o pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at huwad na paniniwala. Kinakailangan itakwil ang kasamaan at narapat na maging matuwid. Ang ganitong pagtatakwil ng kasamaan at pagiging matuwid ay isa sa mga kinakailangan sa kasabihan sa Islam na La ilaha illallah. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, sino mang magtakwil sa mga Diyos-Diyusan at maniwala lamang sa Allah ay humawak sa mapagkakatiwalaang hawakan na hindi mapapatid kailanman. Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 256. Dapat nating isaalang-alang na ang taos-pusong pagpapahayag ng walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ay nangangahulugan ng pagmamahal, katapatan, pananalig at pagsunod sa mga alituntunin ng Islam na sumasaklaw sa lahat ng Muslim. Isang pangangailangan sa shahada ay ang magmahal ng dahil sa Allah at ang magtakwil ng dahil sa Allah. Ito ang pinakamatatag na haligi ng pananampalataya na nagpapatupad sa kahulugan ng al-wala at al-bara. Ito ay nangahulugan na dapat mahalin ng Muslim ng may katapatan ang kapwa Muslim. Nararapat sa kanya bilang pagganap sa Islam na ilayo ng lubusan ang sarili sa mga kaugalian ng mga di nananampalataya at iwasang mahikayat ng mga ito sa anumang gawain at paniniwalang salungat sa Islam. Maging ito ay hinggil sa pangmaterial o pang-espiritual na bagay. Bilang pagtatapos, dinadalangin namin sa Allah na naway linisin niya ang puso at kaluluwa ng mga taong tunay na naghahanap ng katotohanan at naway pagpalain niya ang pamayanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.